Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, siyang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. At nawa ang kanyang habag at kapayapaan, pagpapala, ay mabasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng tao na nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga ginigiliw na mga kapatid sa Islam, at ang pagbati nating mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon saan man sulok dito sa mundo ang ating mga minamahal na mga kababayan ng mga hindi pa mga Muslim, no? Assalamu manitabal huda, nawa ang gabay, ang hidayah ay mapasa inyo nawa, aking mga mahal na mga magulang, mga kaibigan at mga kaibigan ng mga hindi pa mga Muslim. So ngayon, nandito tayo sa ating Islamic Center, ang MERS na Dawa Islamic Center. Alhamdulillah, kanina nagdawa tayo sa parting Antipolo sa may Pagray. At ganun pa man, pagdating natin dito ay sinasamantala natin pagkakataon na makapagdagdag muli ng kaalaman, no? Lalo sa mga hindi pa Muslim, patungkol sa aral ng pananampalatayang Islam. At nandito tayo sa ating Islamic Center, ang MERS na. At kasama natin ang ating kapatid na si Abdurrahman Mintang, na kasama natin sa dawa kanina, alhamdulillah. Ngayon, tayo ay nais magbigay ng kaalaman sa mga Kristiyano, ating mga kababayan na mga hindi pa Muslim, patungkol sa napakahalagang usapin na ito, no? Ang ating pamagat dito ay ano ang tamang batayan ng pagpili ng totoong relihiyon o tunay na relihiyon. Dapat meron tayong kriteria sa pagpili ng totoong relihiyon. Dahil sa panahon natin ngayon, sandamakmak ang relihiyon ngayon, no? Na ating makikita, kaliwat kanan. Alam nyo mga mahal na magulang, kababayan, sa buong mundo, umabot na ng 40,000 ang bilang, more or less, 40,000 ang bilang ng sikta ng relihiyon ngayon sa buong mundo. At dito na lamang sa ating bansang Pilipinas, ang bilang dito ay humigit kumulang 4,000 ang bilang ng mga sikta at relihiyon ngayon sa ating bansang Pilipinas. Imagine, sa ating bansang Pilipinas, 4,000 mahigit, lahat sila nagkiklaim ng tunay na relihiyon. Wala man lang nagyabang na mali yung aming relihiyon. Lahat sila nagyabang na sila ang tama, sila ang tunay, sila ang katotohanan. So, kung ating gagamitin natin ang ating talino, hindi pwede na itong 4,000 ka relihiyon ay tama lahat. Alam natin, iisa lang po ang tama, iisa lang po ang tunay na relihiyon na dapat nating yakapin. So magbibigay tayo ng mga criteria o mga batayan sa pagpili ng tunay na relihiyon para hindi tayo maloko. Di ba rin maloko na tayo sa pera, sa gamit, kasi mundo lang naman ito. Hindi naman tayo matadala yung mga gamit na yan, mga pera na yan. Pero kung maloko tayo sa relihiyon, abay ito ang malaking problema dahil ito'y kaluluwa ang nakasalalay dito. No? Napakahalaga na maging wise tayo sa pagpili ng tunay na relihiyon. Dahil lahat ng bagay, tayong mga tao, lalo sa mga Pilipino, ay mapanuri. Hindi basta-basta. Tulad halimbawa, kung may naglako ng alahas, inalok tayo na bumili ng ginto, bibili ba tayo kaagad? Aba, hindi. Kailangan suriin muna natin, di ba? Kaya inlublob natin yung ginto sa suka, sa kalamansi, sa asido, para malaman natin tunay na ginto ba ito. Baka mamaya mapiki tayo. So, ganoon din mga mahal na kababayan,
pagdating po sa relihiyon, dapat mapapanuri tayo. Huwag tayong tango ng tango. No? Minsan may darating sa ating bahay na damit ng barong Tagalog, nakaniktay, no? Dahil sa galing mag-Tagalog, no? At mapauo ka na lang, mapasanid ka sa kanilang sikta ng relihiyon na hindi mo naman alam kung bakit mo ito niyakap. So sa Islam, meron tayong mga batayan. Ano ang tamang kriteria sa pagpili ng tunay na relihiyon? So magbibigay tayo ng iilan, mga mahal na kaibigan at magulang. Unang batayan sa Islam para tayo ay makasigurado na tunay at totoo ang relihiyon na ating niyayakap, unang-una ay nararapat na relihiyon na ito ay relihiyon na ang nagbigay nito, nagkaloob nito, ang nagtatag nito, walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yun dapat, hindi po itinatag ni pastor, ni pare, ng mga obispo, ng mga ministro. Wala pong sinumang taong may karapatan na magtatag ng relihiyon, maliban lamang ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Yun dapat. Walang sinumang taong may karapatan magtatag ng relihiyon. Pero kung makikita natin sa relihiyon ngayon, dito na lang sa ating bansa, lahat yan ay itinatag ng mga tao, maliban sa Islam. Sapagkat ang Islam, ang nagtatag nito, ang nagkaloob at nagbigay sa atin ng relihiyong Islam, ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat, ang Panginoong Allah. Dapat meron tayong mababasa sa kapahayagan. Katulad halimbawa sa Kristyanismo, meron ba tayong mababasa dyan na inangkin mismo ng Diyos, lumabas sa kanyang bibig, mababasa sa Biblia, na ang Katoliko ang siyang tunay na relihiyon na galing sa Diyos, o born again, Iglesia ni Kristo, o Saksi Jehovah, Sabadista, Dating Daan. Dapat meron tayong mababasa mula sa Aklat ng Kapahayagan, letra por letra, na inangkin ng Diyos na ito ay galing mismo sa Kanya. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng relihiyong ito ang tamang relihiyon. Kasi Diyos na nagsabi. So ang tanong, meron ba tayong mababasa sa loob ng Biblia na inangkin at sinabi at lumabas sa bibig ng Diyos na ang relihiyon dyan sa loob ng sikta ng Kristyanismo, sapagkat ang Kristyanismo ay napakaraming sangay at sanga ng mga relihiyon dyan, ng mga sikta. No? Pero wala po tayong mababasa, mga magulang. Ha? Without due respect, wala po tayong mababasa na inangkin ng Diyos na tagapaglikha na ang inyong relihiyon ay relihiyon sa ganang galing sa Kanya. Sa kabaliktaran, dumako tayo sa Islam. Bakit kaming mga Muslim ay siguradong-sigurado na ang Islam ang siyang totoong relihiyon, tunay na relihiyon? Bakit sigurado kami mga Muslim? Dahil meron kaming mababasa sa loob ng banal na Quran na mismo ang dakilang tagapaglikha mismo ang siyang nagtatag, nagbigay, nagkaloob sa atin ng relihiyong Islam. Kaya sa paningin ng Diyos, ang Islam ang kanyang relihiyon. Kaya sinabi niya sa Quran chapter 3 verse 19, ating mababasa sa original na teksto, sabi ng Diyos, Inna dina indallahil Islam. Ang ibig sabihin, mga magulang, ang kahulugan, sabi ng Diyos ng tagapaglikha, ang katotohanan, ang relihiyon na saganang galing sa Diyos, galing sa tagapaglikha, ay walang iba kundi ang Islam. Na ang kahulugan ng Islam ay pagsunod, pagsuko, at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. So, malinaw na para sa ating dakilang tagapaglikha, ang kanyang relihiyon ay pagsuko sa kanyang kalooban at ito ang kahulugan ng Islam. Submission to the will of God, the Almighty Creator. Kaya po, ito yung aming pinagbabatayan bilang mga Muslim na meron kaming pinanghahawakan na matibay na dalil o katibayan na ang Islam ay saganang galing sa Diyos.
Hindi po itinatag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil walang propeta ang nagtatag ng relihiyon, maski si Jesus, maski si Moises, si Abraham, kundi ang relihiyon na ito ay galing mismo sa dakilang tagapaglikha na siyang lumikha sa ating lahat. Kaya ating mababasa sa Quran, sa chapter 48 verse 28, na kung saan sinabi ng Diyos na tagapaglikha, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wal dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musrikun. Ano ibig sabihin mga magulang? Ito ang katibayan naming mga Muslim na ang mga propeta, silang lahat ay isinugo, pinadala ng Diyos na tagapaglikha na si Allah dito sa sanlibutan upang ang mga propetang ito sinisigurado nila na ang mga tao ay gabayan. Ang mga tao ay kanilang patnubayan tungo sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang dakilang tagapaglikha ang Allah. Isinugo ang mga propeta, ano ang purpose? An ni'budullah, upang sambahin lang ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, wajtanibut tagot, at palayuan, ipatakwil sa mga tao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos na si Allah ang tagapaglikha, katotohanan, nagpadala ako ng mga sugo at propeta sa magkaibang panahon upang sambahin lang ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, ang tagapaglikha, at layuan, iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nilikhang bagay na inukit ng kamay. Iwasan talikdan dahil yan ay kasalanang walang kapatawaran sa ating dakilang tagapaglikha. At sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah, liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musrikun, na kung saan ang Islam na relihiyon ay mangingibabaw. Lulutang ang Islam sa anumang relihiyon na nagkalat ngayon sa mundo dahil ang Islam ay pagsunod, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, at ang Islam, relihiyon na itinatag, ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Sa isa pang talata, ating mababasa sa Surah Al-Baqarah, sa verse 132, ito po ang nakasaad, patunay ng Islam ay ang nagtatag nito ay hindi tao, bagkus ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Ating mababasa sa Surah Al-Baqarah, verse 132, ito po ang nakasaad. Sabi ng dakilang lumikha, ang nag-iisang Diyos, Inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anong ibig sabihin mga magulang? Sabi ng dakilang tagapaglikha, at katotohanan, si Allah ang nagtatag, pumili sa inyo ng relihiyong Islam, ang pagsuko, pagsunod at pagtalima sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya huwag na huwag kayong mamamatay, liban lamang na kayo ay nasa loob ng relihiyong Islam, na siyang relihiyon na kinalulugdan ng dakilang tagapaglikha, na kanyang tatanggapin, na nag-iisang relihiyong Islam na pagsuko, pagsunod sa kalooban sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya nagbabala ang ating dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, sa sangkatauhan. At ganito po ang nakasaad sa banal na Quran, sa chapter 3, verse 85, na kung saan sinabi ng ating dakilang tagapaglikha na si Allah ang tunay na Diyos, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ano ang sabi ng ating dakilang tagapaglikha na si Allah? Sinuman ang magnais, humana pa ng ibang relihiyon liban ng Islam, submission to the will of God, the Almighty Creator, meron pa siyang hinahanap na ibang relihiyon at meron pa siyang kinaaaniban ng ibang relihiyon maliban sa Islam, falay yuqbala minhu, hindi ito tatanggapin sa sino mang tao na namatay na may daladala na hindi Islam ang kanyang relihiyon. Ito ay hindi tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha, at ang kanyang mangyari sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao sa kabilang buhay, ang kanyang hantungan
ay ang naglalagablab na apoy sa impyerno sapagkat siya ay kabilang sa mga taong talunan, mga nangalugi sa kabilang buhay. So hayaan ba natin mga magulang na tayo makabilang sa mga taong nangalugi, nangatalo sa kabilang buhay? Sino sa atin ang gusto ng impyerno? Di ba? Ayaw natin. Kung ganon, layuan natin ang kasalanang walang kapatawaran, magbalik loob tayo sa pagsamba sa Allah, sa tunay na Diyos, at yakapin natin, ipamuhay natin ang relihiyong Islam na siyang relihiyon na kinalulugdan, biyaya mula sa atin ng dakilang tagapaglikha. Sapagkat ang Islam na relihiyon, ito ay ni'mah, ito ay biyaya sa atin na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Anong ibig sabihin mga magulang? Sabi ng Diyos, ng Panginoong Allah, na sa araw na ito, aking pinagginawang ganap ang inyong relihiyon. Ginawang ganap ng Islam. At aking ibinuhos sa inyo ang aking awa at habag, ang biyaya. So ang Islam, biyaya sa atin mula sa dakilang tagapaglikha, waradito lakumul Islam dinan. At hinirang ko, pinili ko, sabi ng dakilang tagapaglikha na si Allah, na ang Islam bilang inyong panuntunan ng inyong pamumuhay. So yun po ang unang katibayan natin mga magulang. Dapat kung may relihiyon tayo, mag-reflect tayo, isipin natin mabuti, saan ba galing ang relihiyon ko? Baka ito ay galing lamang kay pastor na pinarirehistro sa Security Exchange Commission. Baka galing lang ito sa pari, sa Roma. Baka galing lang ito kay Manalo o kung sino-sinong mga tao dyan nagtatag ng relihiyon. Yan po ay maling criteria, maling pananaw pagdating sa pagpili ng tunay na relihiyon, sapagkat ang unang pagpili at criteria sa tamang pagpili ng totoong relihiyon, dapat ang relihiyong ito ang Diyos mismo na tagapaglikha, ang humirang, ang nagkaloob, ang nagtatag sa atin para ating maging panuntunan ng ating pamumuhay. Ngayon, pangalawang batayan ng pagpili ng tunay na relihiyon, totoong relihiyon. Ano mga kapatid, mga kababayan, kinakailangan ang relihiyon natin ay relihiyon na ipinamuhay, itinuro ng lahat ng mga propeta, sapagkat ang mga propeta, sila ang daan, ang ilaw, ang katotohanan. Hindi tayo maliligtas, hindi tayo makakapasok sa paraiso unless tayo ay sumunod sa mga propeta na isinugo ng dakilang tagapaglikha. Dapat ang relihiyon natin na niyayakap, relihiyon ng lahat ng mga propeta, sapagkat ang mga propeta, sila ang ilaw, sila ang daan tungo sa katotohanan. Sinumang sumunod sa mga propeta ay may kaligtasan, ngunit kung sinumang sumuway sa mga propeta ay itatapon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Kaya ang tanong, ano bang relihiyon ng mga propeta? Hindi po ang mga propeta, mga kababayan, hindi po Kristyanismo ang kanilang relihiyon. Hindi nila alam yung Kristyanismo na yan. Sapagkat ang lahat ng mga propeta, iisa lamang ang kanilang relihiyon, ang pagsuko sa kalooban sa Diyos, at ito ang tinatawag na Islam. Lahat ng relihiyon, lahat sila sumuko, sumunod sa kalooban ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya Islam ang relihiyon ni Jesucristo, sapagkat siya ay nagturo na isuko natin ang ating sarili dito sa lupa hanggang sa langit sa nag-iisang Diyos lamang. Di ba? So, ang lahat ng mga propeta, meron tayong batayan na sila ay nasa loob ng Islam na relihiyon. Ano ang ating mababasa sa loob ng malawalhating Quran? Sa Quran, ito po ang nakasaad. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha na lumikha sa ating lahat na si Allah, syara'an lakum minad-dini mawassabihi Nuh, walladhi awhayna ilayka wa mawassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an akimudin wala tatafarraqu fihi. Anong ibig sabihin mga magulang? Sinabi ng Diyos na tagapaglikha na aming ipinagkaloob sa iyo, O Muhammad, dahil si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta,
Sabi ng Diyos, ibinigay ko sa iyo, Muhammad, pinagkaloob ko sa iyo ang katulad na relihiyon na siyang relihiyon ng mga propetang nauna pa sa inyo o sa iyo. So, ang relihiyong Islam na pagsuko, pagsunod at pagtalima, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya sabi ng dakilang tagapaglikha, huwag na huwag kayong humiwalay dito sa relihiyon na nanggaling sa akin, ang pagsuko sa aking kalooban, at ito ang Islam. So malinaw po mga magulang, kung ano ang relihiyon ng mga propeta na isinugo ng Diyos, dapat yun ang relihiyon natin. So ang mga propeta ay hindi sila Kristiyano, ni hindi sila Hudyo, bagkos silang lahat ay nasa loob ng Islam na relihiyon, at ang lahat ng mga propeta, lahat sila ay Muslim, sapagkat ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay sumuko, sumunod at tumatalima sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanila. At ang Muslim ay hindi yung taga Mindanao, hindi Arabo, kundi ang Muslim ay yaong tao na isinurinder nila, sumuko sila sa kalooban sa Diyos. So ito ang kalagayan ng mga propeta, sapagkat silang lahat ay sumuko sa kalooban sa nag-iisang Diyos, at doon lamang sila sumamba sa dakilang tagapaglikha. Ano ang patunay na ang mga Muslim ay propeta? Ating pong mababasa sa banal na Quran, sa chapter 3, verse 84, ganito po ang nakasaad. Qala Allah Ta'ala, sinabi ng Diyos ng tagapaglikha na si Allah, Kul amana billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa an aqimu din wa la tatafarraqu fihi. An aqimu din wa la tatafarraqu fihi. No? At sinabi pa, min rabbihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Napakalinaw po. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. So, Muslimun, binanggit ito, Muslim. Binanggit ang salitang Muslim, lahat daw sila, وَنَحْنُ لَهُ, tayo na mga tao na nilikha ng Allah, at ang mga propeta ay Muslim. Silang lahat o tayong lahat ay sumuko sa kalooban sa Diyos na lumikha sa atin. So yun po mga magulang. So ang lahat ng mga propeta ay nasa loob ng Islam na relihiyon. Kaya kung anong relihiyon ni Jesucristo, ni Moises, ni Abraham, ni Noah, ni Adan, ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, dapat doon din tayo. Huwag tayong humiwalay sa kanila mga magulang. Islam ang relihiyon ni Jesus, ni Moises, ni Abraham, ni Noah, at ang huling propeta na si Muhammad, lahat sila ay sumuko sa kalooban sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Maging si Abraham, father of faith mga magulang. Si Propeta Abraham, ang kanyang relihiyon po ay Islam. Muslim po si Propeta Abraham. Bagamat naniniwala ang mga Hudyo, Kristiyano, na si Propeta Abraham ay ama ng mananampalataya, father of faith. Ngunit sa Islam po ay binigyan diin ng ating dakilang tagapaglikha na si Allah, na si Abraham o Ibrahim ay isang Muslim. Ano ang sabi ng Panginoong Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyon, wala Nasraniyan, walakin kana Hanifa Musliman, wa makana minal musrikin. Sabi ng Diyos sa tagapaglikha ni si Allah, na si Abraham ay hindi isang Hudyo, ni hindi isang Kristiyano. Bagkos si Abraham, siya ay matuwid na Muslim, na siya ay pinuno, hanipa, ng mga sumasampalataya, sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. So yun mga kababayan, pangalawang batayan, dapat kung ano ang relihiyon ng mga propeta, ganon din ang ating relihiyon na dapat yakapin. Huwag tayong sumanib sa mga relihiyon na itinatag lamang ng tao. Doon tayo maniwala sa mga propeta sapagkat sila ay pinili, hinirang sila
ng Diyos na si Allah para magiging gabay sa atin bilang tayong mga tao dito sa sanlibutan. Ngayon, pangatlong batayan, pangatlo ng batayan o criteria sa pagpili ng totoong relihiyon. Tayo nga kapag nag-aasawa tayo, may criteria tayo sa pagpili ng asawa. Di ba? Lalaki man o babae. Di bali pangit basta mapira. Di bali mahirap basta gwapo. Di bali, di ba? Meron tayong sari-sariling pananaw sa pagpili. So, ganun din po mga kababayan namin, meron din dapat tayong matibay na batayan sa pagpili ng totoong relihiyon. So, nauna na kanina na ang relihiyong tunay na dapat yakapin ay relihiyon na itinatag, ibinagkaloob sa atin mula sa Diyos na tagapaglikha. Hindi tao ang nagtatag. Pangalawa, ay dapat ang tunay na relihiyon na dapat yakapin, relihiyon na ipinamuhay, itinuro, isinabuhay ng lahat ng mga propeta mula kay Adan hanggang sa huling propeta na si Muhammad. Kung ano ang kanilang relihiyon, dapat yun din ang relihiyon natin. At ang relihiyon nila ay Islam na pagsuko at pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. Ngayon, pangatlong batayan ng pagpili ng tunay na relihiyon ay ang relihiyong tunay, ang relihiyong totoo, ang relihiyong matuwid ay hindi nagbabago ang kanyang katuruan. Hindi pwedeng magbago ang katuruan. Dahil kapag nagbago ang katuruan ng relihiyon mo, ay piki yan. Kailangan lantay, parang ginto, na kahit isausaw mo sa suka, at lalo siyang tumitingkad ang kanyang pagkaginto. Lantay na ginto. Lalo siyang kumikinang. Pero kapag isinausaw mo ang ginto sa suka at namuti, naging silver, piki ito. So ang relihiyon din, kapag nagbago ang kanyang katuruan at hindi na original kung paano ipinahayag ng Diyos at itinuro ng mga propeta, nagbago ito, ay piki din na relihiyon yan. Ano ang ating bagbabatayan? Saan tayo kumuha ng reference? Siyempre sa mga propeta. Sa panahon halimbawa ni propeta Adan, na unang tao, sino ang Diyos ni Adan? Di ba ang isang Diyos lamang na tagapaglikha? Ang Creator? Sa nag-iisang Diyos lamang si Adan sumamba. Pagdating kay propeta Noah, sino ang Diyos ni propeta Noah? Yung nag-iisang Diyos din na Diyos ni Adan, yung tagapaglikha. Pagdating naman kay propeta Abraham, sino ang Diyos na sinamba ni propeta Abraham? Na nagkaloob sa kanya ng 2 anak na naging propeta din, Ismael, Isaac. So ang Diyos ni propeta Abraham ay nag-iisang Diyos pa rin na Diyos ni Noah at Diyos ni propeta Adan. Pagdating ni propeta Moises, nagbago ba si propeta Moises? Hindi. Kung sino ang Diyos ni propeta Abraham, propeta Noah, propeta Adan, ganun din ang Diyos ni propeta Moises, ang nag-iisang Diyos na nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan na sa pamamagitan ng baston ay nahati ang dagat. Di ba? Nahati, naging kalsada. So, ang Diyos na kanyang sinasamba ay ang iisang Diyos lamang na ating tagapaglikha. Ngayon, dumako tayo kay Jesucristo, kay Jesus Christ. Sa panahon ni Jesus Christ, siya ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na Diyos ni Moises, ni Abraham, ni Noah, ni Adan, na ang turo ni Jesucristo ay sabi niya, makinig kayo ang kanang Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon, iisang Panginoon lamang. Iisang Diyos ang sinasamba ni Jesus, iisang Diyos ang sinasamba ni Moises, ni Abraham, ni Noah, ni Adan, iisang Diyos lamang ang kanilang pangulong kautusan na tayo dapat sumamba sa nag-iisang Diyos. Ngayon, pagkatapos ni Propeta Jesus, ano na nangyari? Si Jesus na ang ginawang Diyos ng mga tao ngayon. Imbis na sambahin ang Diyos ni Jesus, yung nag-iisa, at Diyos ni Moises, ni Abraham, ni Noah, ni Adan, ang nangyari ngayon ay sinamba na ng mga kakristyanuhan si Jesus na ang kanilang nagiging Diyos at Panginoon. Ibig sabihin, nagbago. Bakit nagbago? Ay imbis na sambahin ang Diyos ni Jesus na nag-iisa, ni Moises, ni Abraham, si Jesus na ngayon ang sinamba ng mga tao. So, malaking pagbabago. Katulad ng ginto, sinausaw mo sa sukat, namuti, pike. Ngayon, kung ating reliyon ay nagbago ang katuruan,
Imbis na sambahin ang Diyos ni Jesus na kanyang itinuturo ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, si Jesus na ngayon ang sinamba ng mga tao. So, napakalaking pagbabago ang nangyari, mga kababayan. No? Ngunit, pumunta naman tayo sa huling propeta na si Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapala ng Panginoong Allah. Pagdating kay Propeta Muhammad, sumakanya ang pagpapala ni Allah. Ano ang nireveal sa kanya? Mula sa Diyos na tagapaglikha. Ito ang sabi ng Diyos sa kanya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, sa mga tao na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Si Allah ay ahad, nag-iisa lamang. So, makikita natin mga magulang, sa turo ng Islam, sa turo ni Propeta Muhammad, hindi nagbago ang kanyang turo. Bakit? Ang nanatili lang sa nag-iisang Diyos lamang ang turo ni Propeta Muhammad na kanyang sinabi pa, Qul la ilaha illallah tuflihun. Sabihin niyo mga tao, ayon kay Propeta Muhammad, umakyat sa bundok ng Safa Marwa, sabihin niyo mga tao na walang Diyos, walang Panginoon na tunay kundi ang iisang Panginoon lamang, ang Panginoong Allah. So malinaw, iisang Diyos ang turo ni Propeta Muhammad, iisang Diyos ang turo ni Jesucristo, iisang Diyos ang turo ni Moises, iisang Diyos lamang ang turo ni Abraham, ni Noah, ni Adan, iisang Diyos lamang ang turo ng mga propetang ito. Pero pagdating ni Jesucristo sa Kristyanismo, nagbago. Bakit nagbago? Dahil si Jesus ang naging Diyos na kanilang sinasamba. Imbis na sambahin ang iisang Diyos na sinasamba ni Jesus, ni Moises, ni Abraham, ng lahat ng propeta, si Jesus ngayon ang sinamba ng mga tao. So nagbago. Sa makatuwid, hindi tunay na relihiyon ang Kristyanismo. Bakit? Kasi nagbago. At kapag nagbago, yan ay masasabi nating huwad at piki. Dahil ang tunay na relihiyon ay hindi magbabago hanggang sa pagkagunaw ng mundo, ay mananatili itong pagsamba lamang ng malinis doon lang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah. So malinaw po, no? Kailangan huwag magbago. Huwag magbago. Kasi pag nagbago, ay piki yan. At malinaw naman na nagbago kasi ang without due respect, ang loob ng Kristyanismo na relihiyon ay maraming nadagdag ng bagong katuruan, katulad ng pagsamba nila kay Jesus na hindi ginawa ni Jesus, at hindi siya nagturo sa kanyang panahon na sambahin ang kanyang sarili, bagkus ang turo ni Jesus, sambahin lang ang nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa atin. At lumabas pa yung katuruan na may manang kasalanan ang mga tao sa loob ng Kristyanismo. Paano nagkasala yung bata na wala namang kamuwang-muwang yan? Wala namang isip yan. Paano ba? Marunong na ba magsinungaling yung bata na bagong labas lang? Tapos sasabihin din may manang kasalanan? Sino kaninong turo yan? Sinabi ba ni Jesus na may manang kasalanan? Bagkus sa Biblia, ating makikita dyan sa lumang tipan, kung ang ama ay nagkasala, hindi pananagutan ng anak. Ni kung anak ang nagkakasala, hindi mananagot ang ama. Kung sino nagkasala, siya ang mananagot. So nasaan yung turo yung manang kasalanan na yan? Lumabas pa yung turo na ang Diyos ay tatlong persona. Sinong propeta nagturo na ang Diyos ay tatlong persona? Kaninong turo yan? Turo yan ng mga Kastila, ng mga Kristiyano na nanakop dumating sa atin sa bansa nating tinatawag na Maharlika. So yun po ang katotohanan, mga magulang. Hindi po tayo nananakit ng damdamin. Ito po ay paglalahad lamang ng katotohanan dahil sinabi ni Jesus, hanapin ang katotohanan sapagkat dito sa katotohanan ay palalayain tayo. No? So malinaw po mga magulang na meron tayo dapat batayan ang pagpili ng totoong relihiyon. Unang-una, balikan natin ang unang criteria sa pagpili ng totoong relihiyon ay nararapat na ang relihiyon ay galing mismo sa dakilang tagapaglikha, hindi itinatag o hindi galing sa tao. Pangalawa, dapat ang tunay na relihiyon ito na itinuro, ipinangaral, isinabuhay ng lahat ng mga propeta, dahil ang lahat ng mga propeta, iisa lang ang kanilang relihiyon, sila ay magkapatid, kaya nga sinabi ni Prophet Muhammad na kullu anbiya'u ikhwa wa dinahum wahidun, na ang mga propeta ay magkakapatid silang lahat kasi isa ang kanilang angkan, si Propeta Abraham,
at ang kanilang relihiyon ay iisa, ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, kalakip ng pagsuko sa kalooban sa Diyos, at tinatawag itong Islam sa wikang Arabic. Pangatlong batayan, dapat ang totoong relihiyon, hindi nagbago ang kanyang katuruan hanggang sa pagkagunaw ng mundo, mananatiling dalisay, malinis ang turo nito na walang pagbabago, ni kahit tuldok, ni kahit kudlit, walang nagbago. Kasi kung magbago ang turo ng relihiyon, tiki na yan. So yun po mga kababayan, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa dalangin natin sa Panginoong Allah, nawa gabayan kayo sa sinumang nakakarinig ng video na ito, na inshallah dalangin namin naway gabayan kayo at ito'y magsisilbing daan upang kayo ay makasumpong ng kaligtasan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.